Hello guys! Ang lola nyo ay abala sa paghahanap ng lupang mabibili para magamit sa pagtatanim sa garden. Marami kaming nauwi na buto ng gulay kaya talagang kailangan namin ng lugar na pwedeng taniman. Buti na lang nakita namin itong pwesto ni ate na nagbebenta ng lupa kaya bumili kami ng ilang sako. Habang nagmamasid ako, napansin ko kung gaano karami ang bougainvillea sa paligid. Kaya napaisip tuloy ako kung paano nagsimulang magtanim ng bougainvillea ang mga Pilipino ayon sa kasaysayan. Sa kasaysayan, dinala ito sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila mula sa Timog Amerika bilang ornamental plant. Naging popular ito sa mga bahay at simbahan dahil sa makukulay nitong bulaklak at sa kakayahang mabuhay kahit sa mainit at tuyong klima ng bansa. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sa mga kolonya o mayayamang tahanan lumaganap ang bougainvillea. Ang mga karaniwang tao ay natutong magtanim at magparami nito gamit ang mga sanga o cuttings. Dahil sa init at klima ng Pilipinas, mabilis itong lumaki at nagbigay kulay sa mga bakuran at daanan. Ang bougainvillea ay hindi lang dekorasyon, naging bahagi na rin ito ng kultura ng hardin sa bansa. Simbolo ng kasaganahan at buhay na masigla. Kaya sa bawat bakuran na puno ng bougainvillea, makikita natin ang kwento ng kasaysayan mula sa banyagang halaman, naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ngayon, maraming Pilipino ang patuloy na nagtatanim nito para sa ganda, proteksyon at minsan simpleng kaligayahan ng pagtatanim. At sa bawat bulaklak na namumulaklak, naaalala natin ang kahalagahan ng pagtatanim at pagmamahal sa kalikasan. Kaya't huwag nating kalimutan ang mga simpleng paraan para mapanatiling masaya at makulay ang ating mga bakuran. Dahil sa huli, ang hardin ay refleksyon ng ating buhay at ng ating pangarap. Sa mga plantito, plantita dyan, happy gardening po. God bless!